Kahit pa lang isang eksperto sa paggawa ng gulong katulad mo, nagkakamali rin minsan. Manahimik ka! Hindi ito mangyayari sa akin kung hindi ka biglang lumitaw dito na ganyan ang suot! Sa ayos kong ito, hindi na ako mukhang isang palaboy, hindi ba? Mukhang kasama ka sa parada ng mga kakaibang damit. Grabe ka naman, nahirapan ako maghanap ng ganito. Bakit ba kasi ganyan ang suot mo? Para to sa rehearsal ng seremonya ng kasal na pupuntahan ko. Seremonya ng kasal? Oo, magkakaroon na kasi ng bagong nanay si Charlotte. Oh, pero bakit kailangan pa nila ng seremonya sa kasal? Para kang ermitanyo. Siguro nawalan ka na ng interes sa iba dahil malungkot ka at puro bitwin na lang ang kasama mo sa gabi. Ay nako, ikaw talagang bata ka. Mas gusto ko lang talaga nag-iisa. Sandali. Hindi ba si Charlotte yon? Ha? Kung sino talagang pinag-uusapan, biglang magpapakita. Charlotte! Congratulations! Bakit ganyan ang suot mo, Sandy? Kasama ka ba sa parada ng mga may kakaibang damit? Ano? Alam mo, pareho kayo ng sinabi ni Mang Melville. Sigurado akong iimbitahin mo ako sa kasal. Hindi ba? Tama ako, Charlotte? Pero kahit hindi mo ako imbitahin, pupunta pa rin ako. Sandali lang, Sandy. 12 taong gulang pa lang ako. Paano ako magpapakasal? Sa tingin mo, hindi pa masyado pa akong bata para gawin yun? Ha, Sandy? Ano bang sinasabi mo? Bakit? Ano bang nakakatawa doon? Wala lalaking gugustuhin magpakasal sa isang babaeng asa lalaki na katulad mo. Anong Hindi mo sinabi naisip mo? yun? Nakakainis ka! Charlotte! Ang balita ko, darating na yung bagong nanay mo. Bagong nanay ko? Huwag mo nang itago. Alam na naming lahat dito sa atin. Alam ng lahat? Oo, at ang sabi pa nga nila, galing siya sa Paris. Totoo ba yun, Charlotte? Kahit kailan, hindi pa ako nakakakita ng French. Gusto ko na siyang makita. Sigurado kong napakaganda niya talaga. Aray ko! Ano ba kasing problema mo? Para kang nababaliw. Hindi ka ba nahihiya? Buti nga sa'yo. Sumusobra ka na kasi. Tama na yan at pumunta na kayo dito. Charlotte, kumusta ba ang bago mong nanay? Makinig ka, Sandy. Hindi ko siya bagong nanay. Ano? Siya ang totoo kong mama na hindi ko nakilala. Pero Charlotte, sa pagkakaalam ko, kayo lang ng papa mo ang magkasama dito sa loob ng 10 taon. May paliwanag mo nga sa akin na mabuti. Marami pong dahilan, Mang Melville. Oh, hindi ko yun alam. Pasensya ka na. Ano? Pasensya saan? Ha, Sandy? Sa unang pagkakataon kasi, balak ni Sandy na pumunta sa kasal. Kaya niya naisipan na isuot yan ngayon. Ganun ba? Kaya naman pala ganyan ang suot mo. Alam mo, huwag ka na kasi masyadong seryoso. Maayos pa rin naman lahat. Kapag dumating na ang nanay mo, magiging asal babae ka na. At sigurado akong magiging maayos din ang lahat, Charlotte. Wala ka nang pakialam doon. Ano bang ikinagagalit mo? Tumira ka na ba kasama ang nanay mo, Sandy? Hindi yung kasama sa pinag-uusapan natin. Pagkapanganak pa lang niya sa akin, iniwan niya na ako ng tuluyan. Kung ganon, hindi mo pwedeng sabihin na ayos na ang lahat. Charlotte naman. Huwag ka masyadong mapanatag. Mang Melville, tapos niyo na po ba ang gulong na ipinagawa namin? Matatapos ko yun ngayong araw. Kailangan na po namin yan sa lalong madaling panahon. Bakit hindi mo pahubarin na lang yung suot mo at tulungan na lang siya? Alis na ako! Ay, nako. Bakit ka ba ganyan, Charlotte? Ikaw na nga magkakaroon ng nanay. Huh? Ikaw pa ang hindi masaya dyan. Huh? Nahihiya lang siya. Hindi ko alam. Hindi. Masasabi ko nahihirapan siya. Pero hindi lang niya alam ang gagawin niya. Baka nga. Makikita ko na ang mama ko. Hindi ko siya maisip kahit nakapikit ang mga mata ko. Nakakapanibago na ang isang tao ay mama ko. Hindi ako makapaniwala. Huwag kang umiyak, anak. Ayos lang yan. Mas bata pa ako noon nang nahiwalay ako sa mama ko. Iniisip ko, ano kayang itsura niya?
Mag-aaral ako ng konti tungkol sa mga ina. Charlotte! 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 Nandito ako! Sammy, nandyan ka ba sa loob? Oo, bilis, buksan mo! Ay, sa wakas nakalabas din ako. Bakit ba nandyan ka sa loob? Hindi ko naman yun gusto. Kinulong kasi ako ni Mama. Kinulong ka? May ginawa ka sigurong hindi maganda, Sammy. Ayoko talaga sa mga babae. Masyado kayong matalino. Matalino? Kinulong ako ni Mama sa madilim na lugar. Pero si Papa tinatapos ang lahat sa isang suntok. Huwag kang magsalita ng ganyan. Naiinggit ako sa'yo dahil pinagagalitan ka ng isang tao lang. Naku, sa susunod 2 tao na ang magagalit sa'yo. Sammy, alam mo ba kung nasaan ang mama mo? Isusumbo mo ba ako sa kanya? Hindi. Gusto ko lang siyang makita. Ah, bakit? Para pag-aralan ng mga nanay. Ano pag-aralan ng mga nanay? Lady Charlotte, pasok po kayo. Mrs. Gordon, Busy ako. Anong kailangan mo, Martha? nandito po si Lady Charlotte mula sa rancho ni Andre para makita kayo. Charlotte, papasukin mo siya. Masusunod po, ma'am. Magandang hapon, Mrs. Gordon. Oh, my dear Charlotte. Congratulations sa'yo. Masaya akong nandito ka. Masaya rin ako marinig ang balita tungkol sa iyong ina. Ang baho ng amoy ng pulbos niya. Magiging isang mabuting babae ka kapag dumating na ang mama mo. Ikinalulungkot kong sabihin na ang kulang sa'yo at ang pinakakailangan mo ay ang pagmamahal ng isang ina. Inalagaan naman po ako ng mabuti ng papa ko, Mrs. Gordon. Siguro nga, pero imposible para sa isang lalaki ang makapagpalaki ng babae. Ang kailangan ng batang babae ay ang natatanging pagmamahal ng kanyang ina. Kailan nga pala darating ang mama mo? Hindi ko pa rin po sigurado kung kailan. Pagdating niya sa baryo, iimbitahin ko siya dito sa bahay ko. Nagpunta na rin ako sa Paris nung bata pa ako, kaya sigurado akong malilibang kami sa kwentuhan. Ano po? Sa tingin ko rin po. Sammy! Ah? Nakalagot na huli niya ako! Sammy, sandali lang! Gusto mo na naman bang maturuan ng leksyon? Paano ka nakalabas doon? Sammy, bumalik ka dito! Mahal niya ba talaga ang anak niya? Nasa kamay ko pa rin ang amoy ng pulbos niya. Sana hindi katulad ni Mrs. Gordon ng mama ko na naglalagay ng ganun karaming pulbos. Ano problema, Ketty? Nag-aaway sila nanay at tata. Na naman? Sino mang Garson at ang asawa niya? Kung sasaktan mo lang din naman ako ang asawa mo, bakit hindi ka nalang kumuha ng sarili mong radyo? Umalis ka na lang dito! Walang hiya ka! Pagod na ako sa mga salita mo! Gusto ko lang na malaman mo! Ah, ganon? Para sa'yo to! Hindi ko na kaya ang ganito! Aray! Tama! Masakit! Ano sabihin mo? Uulitin mo pa bang saktan ako, ha? Natatakot ako. Tama na! Konti na lang, wala namang titirang ibabato nila. Maayos din ang lahat. Kasalanan ni nanay to. Ang isipin na lang natin, magkakaroon ng tatay mo ng maayos na rancho balang araw. Ate Charlotte, ano pong problema? Wala, may naisip lang ako, Ketty. Wala kang karapatang saktan ako! Asawa mo ako! Sa susunod na gawin mo yun, Tahimik ka hindi na! ko alam ang gagawin ko sa'yo! Nakakuha na pang magawa ko! Sige, ikaw din! Ha? Masyado Wala kang kang maingay! kasalanan, ha? Wala kang karapatang gawin yan! Kung uuwi dito si Mama, sigurado marami siya sasabihin tungkol kay Papa.
Sana mas maging mabuti siya, hindi tulad ng asawa ni Mang Garson. Pam pam pa pa pam pa pa ram pa 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 pam pa pa ram pam pam araram pam 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 la 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 pam ra 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 ram pam pa ra pa pam 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 pam. Nandito na po ako, Papa. Oo na, ang akala ko mas maaga ka makauwi. Matatapos niya daw po ang gulong ngayong araw. Sige, ayos lang. Basta matapos yun bago natin sunduin ang mama mo. Naglilinis po ba kayo, Papa? Gusto ko lang na malinis ang bahay para matuwa ang mama mo pagdating niya. May naisip ako, Charlotte. Magbebestida ka na mula ngayon. Ano po? Magsusuot na ako ng bestida? Oo, kapag nagsuot ka na nun, hindi ka na niya mapagkakamalang lalaki. May sasabihin ako sa'yo, Papa. Nagpapantalon ako dahil nag-aalaga ako ng mga hayop. Charlotte, ito ang utos ko. Magpalit ka ng damit mo. Ang ganda ng suot mo. Alam ko namang hindi bagay sa akin tong suot ko. Oh, pero tingin ko maganda sa'yo yan. Huli na para bulahin mo ako, Sandy. Hindi kita binubola. Maganda ka talaga, Charlotte. Sandali lang ha. May gagawin pa kami ni Mr. Andre. Nasa bahay lang si Papa. Teka, bakit? May sakit ba siya? Mukhang mabuti naman ang lagay niya para mag-alaga ng mga hayop dito sa labas. Anong ibig mong sabihin? Puntahan mo na lang siya para makita mo. Frog, ano ka ba? Saan ka pupunta? Ano bang ginagawa mo? Tandaan mo, isa kang tupa, hindi baka. Teka, ano na naman bang gagawin mo? Ketty? Bakit ka nagtatago dyan? Mukha kasi galit ka po sa akin, Ate Charlotte. Hindi ako galit sa'yo, Ketty. Ketty! Master, ayos na po ba ang niluto ko? Oh, mukhang masarap. At ang bango-bango din po, Papa. Ito ay French Bouillabaisse. French ano po? Gustong-gusto ito ng mama mo. O siya, kumain na tayo habang mainit pa. Lady Charlotte, dito na po kayo mauupo simula ngayon. Pero, Diyan na upo ang mama mo. saan po siya upo? Excuse po, sir. Thank you. Charlotte, maupo ka na. Hindi naman pangit ang lasa. Mas masarap lang siguro talaga kung mama mo ang magluluto. Masakit ba ang ulo mo, Charlotte? Hindi po. Busog po ako, Papa. Pero halos wala kang kinain, anak. Wala po akong gana. Sandali lang, Charlotte. Ayaw mo ba sa mama mo? Wala po kong alam tungkol doon. Wala kang alam? Charlotte, siya ang tunay mong nanay. Nakalimutan mo na ba? Pero, Papa, kahit kailan hindi ko pa siya nakikita. Papa! Papa! Charlotte, hindi ko hahayaang magsalita ka ng ganyan sa nanay mo. Ayoko na, nanay! Ayoko! Ayoko sa kanya, Papa! Charlotte, sandali lang! Oo, alam kong sinaktan ka niya. Siya na kahit kailan ay hindi ako sinaktan.
Pero sinaktan niya ako ngayon. Na may buong lakas niya. Nagbago na siya. Hindi na siya ang papa ko na Charlotte, tama na. Huwag ka nang umiyak. Siya ang dating siya. Charlotte! Sandy! Pumasok na muna kayo dito! Lumalamig na dyan sa labas! Oh, sige po. Ngayon, Charlotte, tumingin ka na maigi. Opo. Sandali! Punasan mo muna ang luha mo, baka lumabo ang magagandang bituin sa langit. Ah, Sandy, Po, ano po yun? akin na ang panyo mo. Pasensya na. Medyo gusot na eh. Salamat, Sandy. Oh, hindi wag. Ang ganda! Ang ganda talaga ng mga bituin, lalo na sa unang tingin. Sa oras na ito, baka pati ang nanay mo nakatingin din sa mga bituin. Habang nakasakay siya papuntang Canada. Ang mama ko? Charlotte, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Oo nga, ako rin. Huwag ka mag-alala, naiintindihan ko ang nangyayari sa'yo, Charlotte. Sa tingin ko, ang pakiramdam mo, parang nasa ilalim ka ng isang spell dahil sa loob ng 10 taon, ngayon mo lang makikita ang mama mo na akala mong patay na. Oo, tama. Natural lang yun, kaya huwag kang mag-alala. Natatakot lang naman talaga ako magbago ang lahat dahil sa kanya. Siguradong lahat ay magbabago. Pero huwag tayong matatakot. Lahat ay may kapalit na maganda. Huwag kang panghinaan ng loob, Charlotte. Sandy, ano ang gagawin mo pag pinuntahan ka ng mama mo para makita ka? Siyempre, susuntukin ko siya. Bakit? Kasi iniwan niya ako nung bata pa ako. Dapat lang sa kanya yun. Anong susunod mong gagawin? Sasabihin ko lahat ng sama ng loob ko sa kanya. Pagkatapos, Tapos, ano nang gagawin mo? siguro hindi ko may iwasang tawagin siya na, Tawagin siyang mama? sa tingin ko. Oo, tama ka. Meron lang isang tao na maaari mong tawaging nanay mo. Opo, alam ko, Mang Melville. Oh, Sino yan? Si Andre to. Nandiyan pa ang anak ko? Ano? Sasagutin ko ba yung kumakatok? Papa! Charlotte. Nag-alala ko baka kung saan ka na nagpunta. Umuwi na tayo. Mang Melvin, salamat sa kabaitan niyo kay Charlotte. Alis na kami. Sige po. Good night, Charlotte. Good night, Mang Melville. Magkita na lang tayo bukas, Sandy. Hindi po ba kayo sumakay sa kabayo papunta dito, Papa? Natatakot akong hindi kita makita dahil nakasakay ako sa kabayo. Pasensya na po, Papa, dahil pinag-alala ko pa po kayo. Hindi. Ako ang dapat na humingi ng pasensya, anak. Papa! Charlotte, pagpasensyahan mo na ang papa mo. Mukhang masyado kitang pinilit na tanggapin ang mama mo. Kahit na hindi mo pa siya nakikilala. Pero siya po ang mama ko. Siya lang ang mama ko. Oo, nagkaanak siya ng isang magandang babae at ikaw yun, Charlotte. Papa! Nakatanggap ako ng telegrama kanina. Ang sabi doon, darating ang mama mo sa daungan sa Quebec sa susunod na araw. Sa susunod na po na araw? Magandang gabi, Padre. Magandang gabi. Namamasyal ba kayo ng anak mo? Oo, Padre. Padre, gusto po sana namin dito ganapin ang seremonya ng kasal. Sandali lang, anak. Ganun ba? Sino naman ang ikakasal? Sino mama at papa po? Charlotte, ano bang iniisip mo? Gusto ko pong ipakilala ang mama ko sa lahat ng tao dito sa atin at ipagdiwang ang pagdating niya. Ayos ba? Naku, magandang ideya yon. Siguradong pagpapalain kayo ng Panginoon. Pero, Charlotte, Alam niyo po, Papa, maraming mga tao ang gustong pumunta sa kasal niyo. Charlotte, makinig ka sa akin. Ikinasal na kami ng mama mo noon. Pero pwede naman po kayong magpakasal ulit.
Hindi po ba, Padre? Kung sa parehong babae, walang masasabi ang Panginoon doon. Kung ganun, kayo na po ang bahala doon, Padre. Charlotte, Ako po ang hawak sa dulo ng damit ni Mama. Brock! Ikaw ba yan? Lumusot ka na naman siguro sa bakod. Pinuntahan ka niya para basbasan. Siguro nga po. Nung gabi na yon, ang barkong sinasakyan ng mama ni Charlotte ay papunta ng Canada sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sana makarating na siya dito agad.